tagapagligtas natin. Si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kaisa ng mahal na Birheng Maria, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na ating tinatanggap mula sa Kanyang kagandahan at kabutihang loob. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Dahil sa dakila mong kapurihan, Ninong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Bugtong na hahanap, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ahangamin. Ikaw na naluluktong sa kanan, Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon.
ang kataas-taasan. Amen. Manalangin tayo. Sa katahimikan po ay bulong natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa maangkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa noong una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami, tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami, tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglangin mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami, tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo at ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami, tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami, tanglawan.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tubdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, hindi mo iniibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tubdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Atin ay tumubos, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Ang lahat po ay magsiupo. Sino po sa inyo ang natutuwa kapag mayroong bisitang dumarating sa inyong tahanan? Meron kaya? Ano ho kaya ang tawag ninyo? Bisita o buwisita? Maalin doon sa dalawa, ano? Bisita o buwisita? Bisita, syempre. Maliban ho kung ano ang inyong mood kapag may dumating na bisita. Pero tayo mga Pilipino, dahil tayo po ay mga hospitable people, natutuwa po tayo kapag may bisitang dumarating sa ating bahay, especially yung mga tao, mga kakilala natin, mga kaibigan o kamag-anak na medyo matagal na hindi na ho natin nakikita. At talaga naman hong labis ang saya kapag dumating sa bahay. Okay, hindi naman sa kabilang banda, kapag tayo naman yung bisita sa bahay o tahanan ng ating mga kamag-anak, kaklase, kaibigan, at mga kakilala. Bakit ho tayo masaya kapag mayroong bumibisita o tayo yung bumibisita? Ito ba ay dahil doon sa mga dala? Maaring may dalang pagkain, may dalang mga pasalubong, o kaya naman ay kahit anong dalang regalo. Lalo ho ngayon, magpapasko po ano. Sa Pasko, ang daming bisita. Panigurado, ang inyong mga kumarit kumpare, mga kaibigan, mga klase, maaaring may dala kahit budin o kaya ay yema cake, ano? Masaya na tayo. Pero ano po ang tunay na kasiyahan kapag mayroong bisita? Ito po ay dahil sa presensya. Presence. Yun po ang dahilan kung bakit tayo masaya kapag meron tayong bisita o tayo yung bumibisita. Mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo sa linggong ito, ika-4 na linggo ng Adbyento at ang ating pagdiriwang ng simbang gabi, ito rin ho yung emosyon na ating nakita sa ebanghelyo. Ang kasiyahan dahil sa presensya. Kakaibang kagalakan po at tuwa ang nadama ni Elizabeth nang bisitahin siya at magkita sila ng kanyang kamag-anak, walang ibang ating mahal na Birheng Maria. Ngunit ang kagalakan dulot ng pagbisita ay hindi po dahil lamang na muli silang nagkita, haring pagkatapos ng mahabang panahon, kundi dahil sa magandang balita na dala ni Maria. Ano po o sino yung magandang balita na dala ni Maria? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na nasa kanyang sinapupunan. Kaya nga po nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, si Juan na nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina na Elizabeth, na si Elizabeth, ay nagtatalon din sa tuwa. At sa tuwa ni Elizabeth, siya ay napuspos ng Espiritu Santo at naibulalas niya yung mga salitang dinarasal po natin sa Aba Ginoong Maria. Sabi po dito, pinagpala ka sa mga babae. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin ang iyong anak na si Jesus. Pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Yung bahagi po ng Aba Ginoong Maria ay doon po halaw. Ano po? Mary received Jesus with joy. Doon sa Annunciation narrative na atin pong ebanghelyo kahapon, kung saan ang Anghel Gabriel ay dumalaw, nagpakita sa mahal na Birheng Maria, na siya namang sumang-ayon sa balita ng anghel. And during that annunciation, Mary received Jesus with joy. Siya ay may tuwa, natutuwa, may galak na tinanggap ang Panginoong Yesus, hindi lamang sa kanyang puso, kundi sa kanyang buong buhay. And after Mary received Jesus, she shared it to Elizabeth, who experienced the same joy of the gospel. Ang mahal na Birhen tinanggap ang magandang balita, ang Panginoong Hesus, at pagkatapos, ang mahal na Birhen naman ay humayo upang ibalita ang magandang balita na kanyang tinanggap sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Kaya nga sa liwanag po ng Ebanghelyo, masasabi nating si Jesus,
Siya ang magandang balita. He is the good news. Siya ang kagalakan nating lahat. Jesus is our joy. Kaya mga kapatid, sa ating buhay bilang mga Kristiyano, inaanyayahan po tayo na maging katulad ng mahal na Birheng Maria. Una, tinanggap niya si Jesus ng buong galak sa kanyang puso at sa kanyang buong buhay. Ngunit hindi ito natapos sa kanya lamang pagtanggap, kundi nagpatuloy po ito sa pagdadala at pagbabahagi sa iba. Ibinahagi niya ang na-receive niya, ang natanggap niyang magandang balita sa kanyang pinsana si Elizabeth. Kaya po, with this, it is true. And we can say that Mary was the first missionary because she brought to Elizabeth the good news, her own son, Jesus. Si Maria, masasabi natin, siya ang unang misyonero. Siya ang unang nagdala ng magandang balita sa iba. Siya ang unang nagbahagi ng magandang balita sa ibang tao. Kaya, sa pagbabalita ng anghel, si Maria ay nakipag-isa sa Diyos. At pagkatapos siya ay humayo kaagad, ngunit nang may pag-aalala upang magampanan ang kanyang misyon na ipahayag ang mabuting balita. At sa atin naman Panginoong Hesus, hindi lamang siya ang nagdudulot sa atin ng tuwa at galak, sapagkat siya mismo, He Himself, or Jesus Himself, is our joy and happiness. Ang ating Panginoong Hesus mismo, ang ating tuwa at galak. Iyan po ang buod ng apostolic exhortation ng ating kasalukuyang Santo Papa, Papa Francisco, na pinamagatang Evangelii Gaudium. Ano pong sinasabi nito? Jesus is our joy. When we sing joy to the world, we mean to say, Jesus is our joy, or Jesus is joy to us and to the whole world. Kaya nga po ang Paskong Pagsilang, ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang kapanganakan dito sa mundo, ang dala ay tuwa at galak, sapagkat siya ang ipinangako ng Diyos na magliligtas mula sa pagkaalipin ng tao sa pagkakasala. Ang Panginoong Hesus mismo ang kagalakan nating lahat. Siya ang tuwa ng mabuting balita. Kaya po, sa ating pagdiriwang ngayon, mga kapatid, inaanyayahan tayo na sa ating pagninilay ngayon, 9 na araw na pagninilay, pagnunobena para sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria, sa kanyang pagsilang, pagdadalang tao at pagsilang sa ating Panginoong Hesus, naanyayahan tayo na maging katulad ng Mahal na Birheng Maria. Paano tayo makakatulad sa Kanya? Kung ang Mahal na Birheng Maria, tinanggap niya ang Panginoong Hesus, tayo din, tatanggapin din natin ang ating Panginoong Hesus. Tatanggapin din natin siya sa ating puso at buong buhay. Lalo tigit ngayon, sana, ngayong Paskong ito, 2024, mas lumalalim ang pagtingin natin sa idea natin ng regalo. Sana mas lumalalim ang kaisipan natin pagdating sa aginaldo. Sana sa pag-edad natin, sa tuwing magdiriwang tayo ng Pasko, taon-taon habang tayo umiidad, mas lumalalim sana ang pagkaunawa natin sa salitang regalo. Siguro matatanggap natin kapag sinabi ng isang bata, ang gusto niya ay mga laruan, ang gusto niya ay mga candy, mga tsokolate, at kahit anong mapagpapasaya sa bata. Bata po yun, wala tayong magagawa. Yun ang makapagpapasaya sa kanila. Pero sa atin, sa ating pagtanda, marirealize natin, ibang regalo na pala ang ating gusto. Iba na pala yung ipinagdarasal natin tuwing tayo ay magsisimbang gabi at magmimisa de Gallo. Hinihiling natin sa Diyos, masayang pamilya, maraming pagkain sa ating hapag, maayos na hanap buhay, mapagmahal na mga anak, mga apo at mga kamag-anak at mga kapamilya. Lahat ng hindi na material, yun na yung hinihingi natin sa Diyos.
At yun yung makapagpapasaya sa atin. At syempre, sana hangarin din natin na nga ang Panginoong Yesus ang siyang matanggap natin ngayong Pasko, sapagkat siya ang pinakamagandang regalo na ating matatanggap ngayong darating na Kapaskuhan. At sa kanyang pagtanggap o sa pagtanggap natin sa kanya, hindi natin siya ipinagdadamot. Katulad ng mahal na Birheng Maria, tinanggap niya si Jesus, hindi lamang sa kanyang sinapupunan, kundi sa kanyang buong puso at buhay. At pagkatapos niyang tanggapin, she did not keep Jesus to herself. Bagkus, ibinahagi niya si Jesus ang tuwa ng magandang balita sa kanyang pinsan, si Santa Elizabeth. Ganon din tayo. Ibabahagi din natin si Jesus sa ating kapwa. Lalo tigit doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Yung sa mga tao na dahil sa sobrang kahirapan o sa mga pagsubok sa buhay na dinaranas, para bang hindi na nakikilala si Jesus. We will share Jesus to them. Ibabahagi natin si Jesus sa kanila, sapagkat sila ay nangangailangan ng kalinga at pagkilala sa Diyos. Sa tingin ko po, kapag nagawa nating maibahagi si Jesus sa iba, tayo ay hindi lang nagbigay. Hindi tayo nasiyahan dahil tayo tumanggap, kundi dahil tayo ay nagbigay at ibinahagi natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya tularan po natin ang mahal na Birheng Maria. We Christians are being evangelized. We are evangelized. And after we are being evangelized, tayo naman yung magiging evangelizer. Tayo naman yung magpapahayag ng mabuting balita sa ating kapwa. Kaya hindi tumitigil si Jesus sa ating buhay. Hindi lamang siya nananahan sa atin at huwag natin siyang ipagdadamot. Siya ay ibabahagi natin sa iba. Ito po ang esensya ng pagiging mabuting Kristiyano, ang ipahayag ang mabuting balita. Sapagkat yun po ang ipinangako natin nung tayo binyagan, na tayo ay makikibahagi sa pagkapari, sa pagkahari at pagkapropeta ng ating Panginoong Hesus. At bilang isang propeta, ang propeta ay nagpapahayag ng paghahari ng Diyos. Kaya ganoon din tayo, bilang mga Kristiyano, tularan natin ang mahal na Birhen. Bilang unang misyonero, tayo din magiging misyonero sa ating mga sariling pamamaraan. Kaya't sa misang ito, ihiling natin sa Diyos na patuloy tayong bigyan ng lakas upang tayo magpatuloy sa buhay bilang mga Kristiyano. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ngayon ang ating mga pinananampalatayanan. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak.
Nagsalita siya sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang tugon po natin sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang bayang nananalig sa iyo. Panginoon, dinggin mo ang bayang nananalig sa iyo. Ang simbahang naglalakbay sa daigdig, naway laging handang maglingkod ng may galak sa mga taong nabubuhay sa mga gilid ng lipunan at karaniwang nakaliligtaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang bayang nananalig sa iyo. Ang mga namumuno sa mga bansa naway magtulungan sa paghanap ng epektibong solusyon sa lumalalang pagbabago ng klima na nagdudulot ng pagdurusa ng mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang bayang nananalig sa iyo. Ang mga babaeng nagdadalang tao naway mapuspos ng pasasalamat sa biyaya ng buhay na kaloob ng may kapal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang bayang nananalig sa iyo. Ang mga dumaranas ng pagsubok sa kanilang pananampalataya sa Diyos, kasama na ang mga may karamdaman, naway liwanagan ng Espiritu Santo para mabatid nila ang kabuuang plano ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang bayang nananalig sa iyo. Upang ang mga kasapi ng pag-ibig sa kapwa at mga tagapagtaguyod ng responsabling mass media at Bulletin Lucentino at ang programa ng Balikhandog ay maging mulat sa mga pangangailangan ng kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang bayang nananalig sa iyo. Upang ang mga yumaong kaanib ng pag-ibig sa kapwa at lahat ng lumisan na sa mundong ito ay pagkalooban ng walang maliw na kapahingahan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang bayang nananalig sa iyo. Ang lahat ng ito, Ama, ay hiling namin sa iyo. Sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Tayo po ay dadako na sa pag-aalay. Yung po may dalang mga pang-alay, mangyaring tumayo na po sa gitna para po sa pag-aalay.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana, ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, na malray naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol, ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Awitin po natin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan sa amin, Kordero ng Diyos, aris ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, dito si Hesukristo, ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madamang iyong kagandahang loob, upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Pagpalain at ingatan kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.